Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong katatapos lang po ng Independence Day at yung pahayag po ng tinatawag na bangag at bongit ay muli po nating pakinggan at komentuhan. Ganun din po ang pahayag ng ating Vice President. Dahil po ang tinatawag pong bangag ng kanyang ate ay hindi ko malubos maisip kung paano po natin mamahalin ang ating bansa. Lalong-lalo po kung siya po ang naglilingkod sa ating bansa. Napakahirap po. Hindi po ba? At napakahirap po yatang pagkatiwalaan pagka ganitong klase ang Pangulo sa iyong bansa. Hindi po ba? Mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin. Ito po. Nel, ano ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw ng kalayaan? Yes, Ella, hindi sapat na lingunin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ito ang isa sa naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita sa ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Pangulo, marami na ang naging hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandiyan ang mga katiwalian, pagkakanya-kanya at kahirapan. Nariyan rin ang pandaigdigang kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Sa kabila nito, nananatili ang paniniwala at pag-asa ni Pangulong Marcos sa galing, sipag at kabutihan ng lahing Pilipino. Kaugnay nito, may panawagan naman si PBBM sa bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Bago ang kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos, first Parang lahat ng sinabi niya, talumpati niya, puro po patama sa kanya eh. Hindi po ba? Lahat po lalong-lalo po sa sinasabing tiwala. Pati po sa sinasabing doon sa sa pera na nga lang Paano mo mapagkakatiwalaan sa pera? At lalong-lalo po sa buwis ng taong bayan, ang Pangulo na ganito po ang ginawang paglilingkod sa ating bansa. Wag daw po tayong parang sinasabi niya na kailangan daw po natin mahalin ang ating bansa at lalong-lalo daw po yung mga kritiko, kasi merong mga kritiko yan Parang sinasabi niya na itong mga kritiko na ito ay hindi dapat paniwalaan at dapat siya ay paniwalaan. At saan po ba dinala ang ating bansa ng Pangulong ito? Hindi po ba? Meron po bang achievement na binigay sa ating bansa? At yung sinasabing kalayaan, malaya ang ating bansa. Pero pilit po niyang dinadala ang ating bansa na ipa-adapt sa atin ang ating bansa, na kilalanin natin ang bansa katulad ng hustisya ng banyaga. Paano magiging malaya ang isang bansa kung mismo ang iyong soberenya, ang sovereignty ay ipinamimigay mo na sa banyaga? Hindi po ba mas masahol ka pa niyan sa masama at hudas at traidor ng bansa? Nagtatanong lang po. Pakinggan po natin ang Vice President kung ano naman po ang tawag sa kanya, kung anong klase po siyang presidente na napakataas po ng approval rating pagka po mag-uumpisa sa negative. Pagka mag-uumpisa sa negative, ay napakataas po ng kanyang rating kasi po negative 15 pag nag-umpisa sa negative.
Hindi po ba? Pero kailangan po positive eh. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President kung ano naman po sinasabi sa kanya. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Nikki, Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara? Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan po mga kababayan. Yan po ang Vice President na nakakita po ng kawalanghiyaan ni Bongbong Marcos. Napakawalang hiya raw po. At alam naman po natin yan ng taong bayan kung gaano po kawalang hiya. Hindi po ba ang kanilang pamilya at sindikato. Napakasindikato at ubod po ng sinungaling di umano. Kaya nakita nyo po, paano mo mamahalin ang iyong bansa kung ganito ang naglilingkod sa iyong bansa? Hindi po ba napakahirap mahalin? Nagsusumikap ka bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, nagsusumikap ka. Pero ang naglilingkod sa iyo ay ubod po ng sindikato. Ninanakaw ang pera, buwis ng Pilipino ayon sa Vice President. Tapos ngayon sasabihin mo, kailangan tayong magpatuloy, mahalin natin, magtulungan tayo dahil kaya ng Pilipino lahat, dahil ang Pilipino'y magagaling, bukod lang sa'yo. Tama, magagaling ang mga Pilipino. Ang tanong, magaling ka bang presidente? Kung ikaw ay magaling na presidente, hindi mo dadali ng bansa sa iyong panunungkulan na lugmok sa katotohanan, lugmok sa kahirapan. Di po ba? At hindi mo dadali ng bansa sa iyong paglilingkod na puro korupsyon. Na itong korupsyon, di po ba? Pilit mong ayaw matuklasan ang punot dulo ng korupsyon, kung sino ang ulo. Hindi po ba? Lagi mong ipinagtatanggol at ayaw mong malaman ng taong bayan ang isang damukal na sindikato sa pamahalaan mo. Kaya ang naniniwala na lang po rito sa Pangulo ng Bansa ngayon, yung mga nakikinabang, mga naambunan at nabibigyan ng posisyon sa gobyerno at nabibigyan ng male-maleta. Hindi po ba? Yan. Hindi po nila magugusto ang mawala yan sa posisyon. Dahil sa panahon po natin ngayon, isang damukal na po ang greedy, ganid at swapang sa pera at kapangyarihan. Magmula po nung bumalik ang napakawalang ya
at ubod ng sinungaling daw at magnanakaw ayon sa Vice President na pamilya. Maraming salamat po Vice President Sara Duterte, at alam naman po namin araw-araw po alam namin kung anong klase po ang sinamahan yung Pangulo. Napakahirap lang nga lang pong balikan ang pangyayari. Dahil nga po kung nakinig lang kayo sa inyong ama, hindi po sana nangyari ito sa ating bansa. Pero wag na po tayong magsisihan. Nangyari na po ang dapat mangyari. At nahayag naman po. Isa rin pong may magandang pangyayari sa kanilang pamilya. Dahil nga po pilit pong binubuhay ang kanilang respeto na ang pamilyang ito'y ubod ng galing at dapat pang kilalaning mga bayani sa ating bansa. Pero sa kabila niyan, sa ginawa po nila, yung lahi nila, mga kababayan, paano maituturing na bayani ang lahing ito? Sila pala ang unti-unti at pumapatay sa mga Pilipino gamit ang kanilang kapangyarihan, pagnanakaw. Hindi po ba? At pagtitraidor at paghuhudas sa ating bansa. At lalong-lalo na sa mga Pilipino na ipinamimigay pa sa banyaga. Hindi po ba mga hudas yan? Maraming salamat po Vice President. At thank you rin po mga kababayan. At tis-tis lang po tayo at ingat-ingat. At alam naman po natin traidor po ang pamahalaan ngayon. Lahat po ng sinasabi ay puro po kasinungalingan. Di umano. Mahirap pagkatiwalaan. Pagka po naglilingkod ay traidor at sinungaling. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Jem Aris from United Arab Emirates. Kay Annie Jobilin Watanabe from Japan. Kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, at ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mapagawa, at God bless po sa inyo lahat. At tayo naman po mga kabayan, at may magtiis-tiis lang po. Kailangan po natin magtiis at samahan po natin maraming dasal at panalangin. Muli po, paalam. Bye-bye.